mga lumang bahay sa Kamistisuhan Street naging opisina ng mga government agency noong panahon ni General Emilio Aguinaldo. Ang mga lumang bahay sa kaling ito buhay pa rin at pinangangalagaan ng lokal na pamahalaan. Pero hindi lang ang mga ancestral house ang iniingatan sa Malolos, pati ang mga tradisyonal na pagkain sinisikap rin nilang buhayin. Isa si Riza Hernandez sa mga culinary historian na gumagawa nito, ang modern via hero ng heirloom cuisine ng Bulacan. Nay, ano po yung lulutuin natin ngayon? Ang lulutuin po natin ay isang sinaunang kaluto. Oops! Tagalog one-on-one muna tayo. Sinaunang kaluto, parang ito yung mga deep Tagalog words na never ko pa nasabi. Opo, ang kaluto po ay yung direct Tagalog translation namin sa salitang recipe. Pamanang kaluto, heirloom recipes. Heirloom recipe, sinaunang kaluto. Ayun naman pala. Ito pong recipe na to na gagawin ko ay simula pa po nung mga panahon ng Kastila. Ito po, ang pangalan ng heirloom recipe na ito ay Pinaso. Pinaso. Ano po ang kagiting-giting na ingredients? Ano bang ingredients? Sangkap. Sangkap. Kailangan natin ng soda crackers, at least isang tasa po na dinurog, isang latang evaporada, 4 pong itlog o hanggang 6. Kailangan natin ng asukal, tsaka po syempre, dayap. Noong panahon ng Kastila, ang puti ng itlog na hinahalo sa iba pang material ang ginagamit sa pagtatayo ng mga simbahan at gusali. Dahil dito, nag-isip ang mga kababaihan kung paano gagamitin ang pula ng itlog o yung egg yolk para hindi masayang. Ang resulta, ang pinaso. Ngayon po, nilalagay na namin yung white kasi wala naman na din kami pagkagamitan. So, pero po dati, walang white. Wala talagang white. Dahil ginagamit na ng mga Opo. Kastila. Kung medyo okay na yung eggs, medyo well beaten na po siya kasama nung milk, ilalagay na po natin tong Crackers. crackers po. So, maglalagay ko tayo ng dayap. Yun, no? Bilis, oh. Bango ng amoy. Napansin ko po na sa background natin ay isang kilalang establishmento. Opo. Ito po ay bahay ni Alberto Witangcoy. Isa po siya sa mga kababaihan ng Malolos na sinulatan ni Dr. Jose Rizal noong 1889. Okay. Ito po ay isang sulat ng paghanga dahil sa kanilang katapangan. Nag-request po kasi sila na magkaroon sila ng paaralan noong 1888 na hindi po pinayagan ng mga praile. Habang humahaba ang aming kwentuhan, napasarap na rin ako sa paghahalo na aming niluluto. Tambog mo lang po doon. Tambog. Pak, ganun. Sobra na may pagkakatambog mo, sis. Magagalit ang nanay mo niyan. Ganun lang po. Ayayay! Excited na ako sa finished product. Pero may grand finale pa pala ang aming cooked demo. Ayun! Kaya pala pinaso. That is so cool! A for presentation. Literal na pinaso ang pagkain. Ang pinaso ay isang tradisyonal na panghimaga sa Bulacan. Medyo curious kayo kung anong lasa. Ako rin, sobrang naging curious ko anong lasa. Unang tikim, bam! Creme brulee. Creme brulee dahil, di ba, sinusunog yung asukal. Pangalawa, dahil yung aftertaste ng dayap. Pero yung texture ng creme brulee mas creamier, mas flan. Ito kasi dahil siguro mabilisan ang paggawa, medyo buo-buo. Pero yung essence ng creme brulee nandun. Isang malaking creme brulee ang pinaso. Bukod sa pinaso, itinuro rin ni Riza ang paggawa ng nilasing na mangga at gurgorya. Ang nilasing na mangga ay gawa sa, you guessed it, serbesa o beer at mangga. Noong panahon ng Kastila, libangan ng mga katipunero ang uminom ng beer at pulutan nila ang mangga. Ayon sa kwento, minsan daw ay may dumaang Guardia Sibil. Tuloy na ihulog ng mga katipunero ang mangga sa banga na may beer. At sila'y nagtago. Nang balikan nila ang banga, nagulat sila na may mangga sa loob nito. Pero nasarapan naman sila sa resulta. Tinawag itong nilasing na mangga.
Laging appetizer at side dish to ng mga Bulakenyo. Ang gorgoria ay paboritong merienda sa bahay. Ito ay hugis kabibing biskwit na gawa rin sa harina, itlog at asukal. Ang gorgoria ay minamasa at hinuhulma. Ang kaibahan lang sa mga tinapay, ito ay niluluto sa mantika. May sangkap din itong dayap at dahon ng alumata. Pinaso, nilasing na mangga at gorgoria. Tatak Bulakenyo. Maraming salamat, Riza! Ano, nabitig ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!